depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Kapag sinabi nating psychological hold, ito yung psychological control sa'yo ng ex mo. Yung overall control na nagagawa niya, yung advantage niya sa'yo. At yun yung bagay na gusto nating tanggalin. So, what we want to do here is kailangan sirain natin tong psychological hold na to. Lahat required. Whether ang hiwalayan nyo ay tungkol man sa kung saan bagay, pamilya, pera, cheating, or naghiwalay kayo dahil sa toksikan, or anuman rason ng hiwalayan ninyo. Napaka-importante ng ex mo ay walang psychological hold sa'yo. Kailangan nating masira yan. Ano ba, coach, ang ibig sabihin ng psychological hold? Ibig sabihin, kontrolado ka pa rin niya. Kumbaga, ramdam pa rin niya or alam niya sa sarili niyang may advantage pa rin siya sa'yo. So, how do we do this? And what will we do for this one? So, although hindi ka niya kontrolado physically, pero mararamdaman mo na parang kontrolado ka pa rin niya emotionally. Kaya ang totoong laban natin is hindi sa kanya, kundi sa attachment style mo. So ito ang core thesis ko dito. This is what we call psychological hold. It is to sustain by emotional dependency, not just love. Ang psychological hold, kapag siya pa rin ang baseline ng mood mo, nasa kanya pa rin yung reaction mo, nakabase ka pa rin sa galaw niya. Kapag wala siyang bago, hindi ka masasaktan. Pag nakagilap mo sa FB niya na parang may bago na siya, naaapektuhan ka. Ibig sabihin, reaction-based yan sa galaw niya. Yung self-worth mo nakatali sa atensyon niya. Kumbaga, hindi ka worth it kapag hindi ka niya binigyan ng atensyon. At hindi ka makapag-decide ng hindi iniisip ang opinion niya. So, ibig sabihin nun, yung attachment loop mo sa kanya umiikot. Hindi na to romance. Kumbaga, yung attachment loop mo nasa sa kanya na. So, ang tanong dito kasi, bakit ka naka-hold pa rin sa kanya? Probably number one, intermittent reinforcement. Hot and cold behavior, it creates addiction-like attachment. Tama? So, pangalawa, meron tayong tinatawag na trauma bond dynamics. So, this is what we call intensity, inconsistency, tsaka deep emotional glue, kung tawagin natin. And number three, ang tawag dito is ego attachment. Hindi lang siya dahil sa namimiss mo siya, namimiss mo yung version ng sarili mo kapag kayo pa. And number four, the unfinished narrative. Kumbaga, walang clear na closure sa inyong dalawa. Kaya nag-iiwan ito ng tinatawag nating open mental loops. So here are the 5-step framework para i-break natin yung hold na yun at tapusin na yan. Number one or step one, kailangan mong i-cut yung dopamine triggers. You need to stop checking socials. Kailangan mong itigil yung pag-i-stalk sa kanya sa FB at kung saan man. You need to stop monitoring. Itigil mo yung pag-check ng My Day niya or kung may bago na siya or may compose na siya. And stop decoding messages. Huwag mo masyadong itignan kung yung mga post niya patama ba sa'yo or hindi. You cannot heal while micro-closing attachment ay nandyan pa rin. At nagkakaroon ka pa rin ng pagtitingin sa kanya or pag-i-stalk. And step 2, you need to reclaim your identity. Tanungin mo yung sarili mo. Kung sino ka ba talaga bago dumating tong tao na to? Anong klaseng nilalang ka ba? Anong klaseng tao ka ba nung wala pa tong ex mo? Diba? At kailangan tanungin mo din yung sarili mo kung ano yung mga goals mo na hindi naman connected sa kanya. Kailangan mong i-rebuild yung purpose mo. Kailangan mong i-rebuild yung mission mo. Kailangan mong i-rebuild yung autonomy mo sa part na yan. Step 3, this is what we call emotional detachment ritual. Kailangan mo ng acceptance. Itigil mo na yung mga fantasy scenarios na yan. Or yung mga what-if rehearsals. Kailangan mong mag-detach from imagined future, no? Alam ko may mga parts sa'yo na nagpa-fantasize ka pa rin. What if ganito yung nangyari? Ang dami mo pa rin what if sa ulo. Man, girl, tama na. Huwag ka na mabuhay sa nakaraan. Okay na tayo dun. Okay? Huwag ka na mabuhay sa nakaraan. Let's all move on from the past. This one is no longer important. Kailangan mo nang iwanan yung past na yan. Hindi na importante yung nakaraan na yan. Step 4, you need to break the reaction pattern.
Kung magparamdam siya, huwag kang mag-react emotionally. Kailangan mo ng slow response at neutral tone. Kailangan mo ng consistency na magbe-break sa manipulation cycle ng ex mo. And you also need to replace attachment with expansion. Diyan ka mag-improve. Fitness, skill development, social recalibration, career momentum. Kailangan magkaroon ng expansion sa buhay mo para mawala yung pagiging dependent po sa kanya. At ang deep truth kasi dito, kapag nawala na yung emotional reaction mo, nawala na yung control niya, yung hold niya sa'yo nakadepende na sa attention mo, imagination mo, at emotional response mo. Pag tinanggal mo yung mga bagay na yun, babagsak yung psychological grip. Magkakaroon tayo ng power reversal. Kaya kapag nagkaroon na ng power reversal, hindi ka na-triggered, siya na yung magtataka, siya na yung mag-a-adjust, siya na yung makakaramdam ng pagkawala. And this one gives you detachment, restores leverage. Kaya hindi mo naman siya kailangan talunin sa breakup. Hindi mo naman kailangan bumawi sa sarili mo. Ang kailangan mo lang is maging steady at mabuhay ka sa present time ngayon. Huwag ka na mabuhay sa past, but instead, live in the present time. If you want to get your ex back in a step-by-step ways or something like that, pwede mo kaming i-message dito sa Philippine Dating Coach para mas matulungan kita, no? At mas maging clear sa iyo ang lahat. Huwag kang mag-alala, private coaching naman to. So you don't need to worry for that one, for the confidentiality, okay? It's a private coaching. Ayan yung account natin sa Philippine Dating Coach. Legit yan. Thanks for watching.